demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as the parent that disciplines a brat. Alam ko po that this move will generate varied reactions. It might even be exploited by certain camps to elicit sympathy for VP Sara. Diyan naman sila magaling kadramahan. Yun. Pero hindi Maniwala. pwedeng mangibabaw ang maniwala drama dyan, mga kababayan, sa kung ano ang tama, sa kung ano ang makatwiran, at sa kung ano ang nararapat sa pagtatanggol sa dignidad ng institusyong ito at ng proseso ng pambansang budget. So, Madam Speaker, Madam Sponsor, I respectfully but firmly propose the reduction of the budget of the Office of the President, Vice President, from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million. I so move. And when we demand accountability, alright, let's go mga kababayan. Ito nga po mga kababayan. Lupit mo talaga, Leila de Lima, nang gigigil na ako sa iyo kagabi pa. Ngayon, itong panggigipit mo dito sa vice-presidente natin, feeling nyo, kayo nanalo, feeling nyo, nagnanakaw ng peras tong si VP natin. Kayo nga dyan yung mga magnanakaw, mga kinakampihan ninyo, mga nasa administrasyon. Mga kababayan, huwag po tayong mabahala sa paninira ng mga kawatans. Ang vice-presidente natin at saka yung ibang mga government official dyan na mga hindi corrupt, kilala nyo na yun, yung mga lumalaban sa administrasyon, hindi katulad nito ni Leila de Lima. Saka yung kaibigan niyang si Senator Risa Hontivirus, na kailan lang may tungkol dito sa insertions. Ngayon mga kababayan, dahil nga to, ngayon ang karma napunta sa'yo. Imbes na, tingin mo, hindi tumutulong yung VP namin. Ayan, pakita ko sa'yo kung nasan siya. Saan niya dinadala yung mga pondo ng Office of the Vice President? Ito po mga kababayan, yung mga bago nangyari kahapon, yung malakas na lindol. Dito po napunta si VP mga kababayan. Yung kanyang mga staff, yung mga naapektuhan ng mga baha dito sa Cagayan Valley mga kababayan, dahil dito po yung malakas na ulan at bagyo noong nakarang araw, mga nagdaang araw. Dito po yung pinaka-sentro ng bagyo. Kaya ito po yung mga binha dito, ito po pinagdinala ni Madam Sara yung kanyang mga pondo. Syempre, yan. Panoorin muna natin. Dito sa atin, sir. Dito po yung bagsak ng... Yan po mga kababayan. Sadyang nakakaantig sa puso mga kababayan itong mga pagtulong ng ating VP. Itong bagyong nando, itong hangin talagang malakas. Mga pananim namin na mais, puro na tumba na lahat. Marami bang hindi naanin nun? Maraming salamat po, Madam Sara. Mahirap po talaga dito sa atin, sir. Dito po yung bagsak ng tubig pag may mga bagyo sa ibang lugar po, gaya ng Isabela po. Kaya kahit walang ulan dito, malakas doon, dito po babagsak yung tubig. Yan po mga kababayan, ha? Huwag mo nating pansinin yung maraming salamat. Malaking tulong na po yan para sa atin, sir. Kahit konti man po, pero parang lumuwag yung loob namin na may mga ganyan po na natatanggap sa atin. Kaya maraming salamat. Talagang yan po talaga mga kababayan, yung mga sinapit ng mga kababayan natin. Talaga nakakantig sa puso mga kababayan. Talagang nagpapasalamat na lang tayo. Check 1, 2.
Ayan po mga kababayan, yung mga kawatan nagtatawanan lang habang may mga lindol na nangyayari dito sa ating bansa mga kababayan. At yun nga, tinapyasan pa nila yung budget ng ating Vice President. Talagang mga walang modo talaga itong mga mambabatas na to. Talagang tuwan-tuwa pa sila. So icebreaker muna. Again, I propose an amendment to the budget of the Office of the Vice President in the form of a reduction from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million, representing a reduction of 156 million or 17.5%. This is found in House Gab Volume 1A, page 2, line 19. Madam Speaker, Madam Sponsor, may I briefly explain my proposed amendment? Every peso in this budget is the people's money. And when we demand accountability, we do so not out of hostility, but out of duty. Karma tuloy kayo. Kayo mga tumatawa lang. Ngayon, itong mga pera na to, dito dadalhin ni Madam Sara yung kanyang perang malilikom dyan sa kanyang pondo. Ng bahagi ng kisame. Wala kayong mga puso at mga kaluluwa. Sa isa pang kuha mula sa eskwelahan. Madilim dahil nawalan na ng kuryente sa silid-aralang ito. Nagkalat na rin ang mga debris sa sahig habang papalabas ang mga naghihiyawang estudyante. Pasintabi lang po. Ito po ay real na pangyayari dito sa lindol dito sa Pilipinas. Itong mga nakikita nyo ngayon, yung mga nasa ibang bansa dyan. Ayan po. Kita rin kung gaano kalakas ang lindol sa kuhang ito. Kung saan nagbagsakan ang kisame pati mga ilaw. Hindi rin magkumahog sa pagtatago sa ilalim ng mga mesa ang mga trabahador. Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Ayan po mga kababayan, brand out na. Balot din ng takot habang lumabas sa madilim na fire exit. Kaya kayo mga kababayan dyan, huwag ho kayong mag-alala. Darating po ang ating mahal na Vice Presidente dyan upang ipatid ang kanyang mga tulong sa mga itong mga darating na mga araw, na konting araw lang dyan. Huwag ho kayong mag-alala at darating na po siya dyan. No? Kaya kayo Madam Vice President, huwag niyong hintindihin yung paninira sa iyo ng mga magnanakaw dahil nga yung mga magnanakaw ay mahal nilang... Dahil nga yung magnanakaw ay galit din sa kapwa magnanakaw. Katulad nila, galit sila sa sarili nila. Nagagalit-galitan sila. Naninira ng tao, nagsisumipsip para lang makapagnakaw sila. Kaya nagsisipsip sila dito sa administrasyon. Mga kawatan kayo, mga pasintabi lang po. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyong kalimutan, palambing naman dyan. I-share, like, at subscribe ang ating mga videos at nang sa ganun, napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo mga kababayan. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.